In every journey we take in life, we come across the impossible that shakes us to our foundation. Sinasabing na-aksidente si Patrick. Parang nashock ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Marami akong nararamdaman eh. Unang-una yung sakit. Parang iniisip ko kung mamamatay na ba si Patrick. But all it takes are gifted hands and an unshakable heart to make miracles happen. Madaling araw ng April 29, tumawag sa akin yung isang nurse ng MBRR office dito sa Bolinao na sinasabing na-aksidente si Patrick. Ini-inform niya ako na itatakbo na siya sa hospital. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Parang nag-iiyak na ako, nagpapanik ako. After 2 days na kamon, parang walang sinasabi yung doktor sa amin kung anong findings nila. So, nag-decide kaming mag-asawa na ilipat siya sa Our Lady of Lourdes Hospital. Sa Lourdes, pagdating niya doon, kaagad-agad na CT scan, x-ray, tapos nilinis siya, yung lahat na. Tapos parang sa CT scan niya, nakita nga na may crack sa skull niya, sa neck niya, yung sa spine, tapos sa kamay. Tapos kinausap na kami ng doktor na for immediate operation na, kasi yung dito sa neck niya ang medyo talagang delikado. Unang-una, naisip ko during the operation, paano kung hindi ako makarecover? Diba? O kaya naman, paano kung during the operation, hindi maging successful? Yung odontoid, siya yung isang part ng cervical na vertebrae na kung saan doon nakakabit yung buto na dahilan kung paano natin naiikot yung ulo from left to right. We did an anterior odontoid fixation using screws. It is actually a better option than just placing or immobilizing the neck, because it would allow him a faster recovery and it would allow him to be more mobile. Very clear in the CT scan na meron siyang fracture sa second vertebra at the neck. At the time of the surgery, it was straightforward. It's a very minimal invasive procedure. It's around 1.5 centimeter opening or 2 centimeter opening in the anterior part of the neck. Then we had to put a wire through the bone, and then on the wire, we had to thread the screw para yun yung guide wire. So, and the C-arm, yung mga x-ray, yun yung ginagamit to guide the procedure. So the patient was referred by neurosurgical service for evaluation of the facial fractures. We were able to determine through the examinations and physical examinations and CT scan that the patient had suffered a multiple comminuted depressed fractures of the anterior and posterior table of the frontal sinus, extending all the way to the back of his head, and a fracture in the right maxillary sinus. So when we opened up the patient, we had to use a titanium mesh to reconstruct and make up for the missing bones that could no longer be reconstructed. So una namin siyang nakita ng post-surgery niya, so fixation of his spine, fracture din sa kanyang skull, and meron din siyang fracture sa kanyang collarbone and sa fingers. Early days ng kanyang after surgery is hindi namin siya pama-therapy because of mataas yung kanyang blood pressure. After ng aksidente, unang-unang napansin kong difference is yung maraming naapektuhan, lalo na sa activities ko. Pero so far naman, after ng operation, magmula sa ospital, over time, naka-recover din ako sa mga injuries. Malaking tulong dun yung, yung therapy na binigay sa akin sa Lourdes. Yung mga exercises na ginawa ko during the recovery. Ang goal namin para sa pasyente, maturuan siya na
makagalaw sa kama, simula sa pagkakahiga, makatagilid sa kama, eventually makaupo, matolerate ang matagal na pagkakaupo upang practice kami ng pagtayo. So matolerate ang pagtayo upang makapag-practice ng paglakad at eventually makapag-akyat sa hagdan. Ang isa din sa mga na-focus namin para sa case ng pasyente is ang kanyang kanang kamay. Dahil ito ang isa sa mga pinaka na-apektuhan resulta ng kanyang injury o ng aksidente. So ang goal namin para sa kanya is magamit muli niya nang walang hirap ang kanyang kanang kamay. So ang aking finocus is to improve yung range of motion ng kanyang mga daliri, especially yung simula sa gitna, the middle finger until sa pinky, dahil ito yung nilagyan ng fixation. Sa ngayon, wala na siyang nakalagay sa liig, wala na siyang brace. So as early as a few days after the surgery, pinatanggal na namin yung kanyang neck collar. Pwede na siyang gumalaw-galaw. Hinihintay lang natin na totally maghilom yung buto, pero ano na lang ito kumbaga para lang alam natin na naghilom siya ng maayos. Napaka-cooperative lahat ng mga nurses, doctors sa Lourdes. Wala akong masasabi sa alagang Lourdes. The best talaga. Thankful ako kasi nabuhay ako dahil sa mga doktor na gumamot sa akin. Of course, nagpapasalamat ako sa mga taong nagbantay sa akin. Kasi syempre, kay God na nagbigay sa akin ng second chance para mabuhay. Naging successful ang operations, dumating na ako sa point kung saan ako nagre-recover. Nakita ko doon yung pagmamahal sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Sa panahon ng pamamalagi ko sa Our Lady of Lourdes Hospital, upon operation hanggang sa recovery, naramdaman ko talaga ang alagang Lourdes. Our Lady of Lourdes Hospital.